Sa paglipas ng panahon, sabi ni Crone, mataas ang tingin ni Timon Val kay Tiny. Sabay silang tumayo sa harap ng kahoy na pinto na sinusubukang buksan ng armory ng mabilis. Sa tabi ng pinto ay nakatayo ang dalawang knight na armado ng mga sibat na nagbabantay dito. Crone, mayabang na sinabing nagpapasalamat. Tiny tumingin sa paligid na may interes. Bumaba ang tingin niya sa armor na mukhang mahal pero hindi bagay sa kanya. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa dingding kung saan naroon ang mga swords, at naisip na may di kasiyahan na sa mga sandata ay walang katulad ng mace o battle axe. Napabuntong hininga si Tiny sa pagkabigo at naisip na wala ng pag-asa para sa karagdagang kita. Ngumiti siya, iwinagayway ang kanyang kamay para makaakit ng atensyon, at nagtanong kung maaari siyang magkaroon ng espada na katulad ng Crone sword. Inabot ni Crone ang kanyang kamay patungo sa hilt ng kanyang sword, at mapanuksong nagtanong, mukhang basura ba ito? Ito ay isang mahalagang artifact na tinatawag na kalungkutan. Ginawa ito ng sikat na panday na si Rogers. Tuwang-tuwa na tumingin si Crone sa kanyang sword, na kumikinang na asul kasama si Mana. Sinabi niya kay Tiny na huwag tumingin ng higit sa kanyang antas. Maingat na tinanong ni Tiny ang kanyang sarili kung gaano karaming dugo at pawis ang napunta sa paglikha ng isang ganoong sword. Pasiga na sabi niya, kung level naman, mas bagay sa kanya, iritadong tanong ni Crone. Ang mapanuksong ipinaliwanag ni Tiny na ang isang mahuhusay na warrior ay dapat magkaroon ng magandang sandata para sa kapakanan din ni Timon Val. Galit na galit si Crone sa gayong kabastusan. Galit niyang tanong, may gulo ba siya? Maririnig ang kanyang sigaw sa labas ng armory room. Nag-aalalang tumingin sa pinto ang mga gwardya kay Tiny, confident na nagtanong. Kung hindi niya nagustuhan ang mga salita niya, bakit hindi sila mag-away at alamin kung sino ang mas malakas? Hinawakan ni Tiny ang dulo ng sword gamit ang kanyang kamay. Sabi niya may palihim na ekspresyon sa mukha na kung matatalo, pagkatapos ay maaaring putulin ni Crone ang kanyang ulo. Galit na sumimangot si Crone. Namula ang mga mata niya sa galit. Galit na galit siyang napasigaw. Tumutulo ang laway na tulala si Tiny. Biglang may narinig na napakalakas na ingay sa labas ng pinto. Gulat na napatingin sa pinto ang mga gwardya na nagbabantay sa pasukan. Isang boses ang narinig sa likod ng pinto na humihingi ng paumanhin kay Crone. Ang boses ding iyon ay idinagdag na mas magiging maayos ang kanyang pag-uugali sa hinaharap. Idiniin ng isa sa mga gwardya ang pinto, sinusubukang makarinig ng pinakamaraming tunog hanggat maaari. Bahagyang bumukas ang pinto, at dumungaw si Tiny na may puting mata. Lumabas siya rito, nakasandal ang kanyang mga siko at huminga ng malalim. Nagtatakang tumingin sa kanya ang mga guard. Tiny, puno ng mga pasa at gasgas ang buong katawan. Tahimik na nagtanong ang isa sa mga tanod, ganito ba ang pakikitungo ni Crone sa bata? Idinagdag ng isa pang gwardya na kapag ang isang tao ay maliit at may talento pa, nagsisimula ang mga problema. Iminungkahi niya na totoo ang mga tsismis. Tahimik na nagtanong ang isa pang guard kung anong tsismis. Sinabi sa kanya ng pangalawang gwardya na walang tiwala ang commander sa batang ito. Dagdag pa niya, hindi naman nakapagtataka kung gaano siya nag-aalala sa kanya, dahil ang batang ito ay napabalitang susunod na commander, na ikuyong ng dalaga ang kanyang mga kamay sa mga kamao dahil sa pag-aalala at tahimik na sinabing hindi siya dapat umarte ng ganoon. Dagdag pa niya, napakaliit pa ng bata. Tanong ng isa sa mga tanod, nabaliw na ba ang commander? Napagdesisyonan ng mga gwardya at kasambahay na patuloy silang mag-ingat at huwag mabalisa. Samantala, tinulungan ni Tiny ang sarili na makadaan sa koridor, nakasandal sa kanyang sword, na nakabalot ng benda, ang mga maid na nakatayo sa koridor ay tumingin sa kanya ng walang halong pananabik. Ang isa sa kanila ay tumakbo patungo sa kanya, inilagay ang kanyang mga kamay sa harap,
At tinanong ang tanong, sino ang bumugbog sa kanya ng ganoon? Sagot ni Tiny, sinabi sa kanya ni Crow na bibigyan niya siya ng sandata. Kaya pumunta siya para kunin. Sabi niya, ganito pala ang lahat. Napabuntong hininga ang dalaga sa tuwa. Nilampasan sila ni Tiny. Hiniling siya ng isa sa mga katulong na pumunta sa kanyang silid at magpahinga. Idinagdag niya na dapat niyang ipaalam sa kanila kung may kailangan siya. Nagpasalamat si Tiny sa kanila. Pagkaraan ng ilang oras sa ibang lugar, si Timon Val ay nakaupo sa isang upuan, hawak ang kanyang kamay na may baso sa gilid. Nagsimulang magbuhos ng likido mula sa plorera ang butler sa baso. Tanong ni Timon Val, nakatingin sa salamin, ano ang nangyari sa mga biktima? Lumapit sa kanya ang mayordomo at sinabing nasa kanya na ang mga ito. Tinanong ni Timon Val ang tanong, ang mga bangkay ba ay mula sa grupong Wolf? Muli, kinumpirma ng mayordomo, oo. Sumimangot si Timon Val at malungkot na tumingin sa harapan. Akala niya ay tuluyan ng nabago ng bata ang buhay ng mga mananakop. Sinabi niya sa mayordomo na maaari siyang pumunta. Yumuko ang butler at sumagot na siya ay sumusunod. Nag-isip si Timon Val na hindi siya maiintindihan, ngunit sa ngayon, hindi niya papansinin ang mga bagay na iyon. Naisip niya na sa loob ng ilang araw, sa sandaling makumpirma ang kanyang pedigree, ang landas sa tagumpay ay magbubukas sa kanya. Na-imagine niyang tumutulo ang dugo ni Scarlett mula sa mga daliri ni Tiny sa palad niya. Napatingin si Timon Val sa baso ng alak na nagsimulang manginig sa kanyang mga kamay, at naisip na isa lang ang problema. Nagsimula siyang mag-isip pa. Kung ito ay lumabas na hindi siya mula sa pamilyang ito, kung gayon hindi lamang si Tiny, kundi siya rin, ang magiging mga pinuno ng Wolf. Ipinagpatuloy niya ang pangangatuwiran na pagkatapos ay kailangan nilang magbayad ng isang kakilakilabot na presyo para dito. Hindi ito mangyayari dahil sa ugali at kaalaman ni Tiny. Sigurado siyang hindi siya mula sa isang kagalang-galang na pamilya. Hindi niya kayang talunin ang isang knight sa murang edad sa pagiging talented niya. Posible lamang ito kung malalaman niya ang lihim na pamamaraan ng pamilyang iyon. Naisip ni Timon Val na mas mahalaga kaysa rito, mayroon siyang maitim na mata at buhok. Samantala, naupo siya sa kama at napabuntong hininga, na nagsasabi na ito ay matibay na ebidensya. Humiga si Timon Val sa kama, nagtalukbong ng kumot, at inilagay ang kamay sa ilalim ng kanyang ulo, na sinasabing inaabangan niya ang araw ng pakikipagkita sa taong iyon. Biglang may narinig na kakaibang tunog. Hindi ito pinansin ni Timon Val. Maya-maya pa ay naulit ang tunog at napahaba pa. Sumimangot si Timon Val. Paulit-ulit ang tunog at lalo pang lumakas. Inisip ni Timon Val ang tanong, ito ba ay warning magic? Tumayo siya sa kama, sinimulang idiin ng husto ang kanyang mukha gamit ang kanyang palad, at nagtanong, ito ba ay isang utusan? Sabi niya, ang ingay niya. Biglang naulit-ulit ang malakas na tunog. Tumingin sa gilid si Timon Val, pumitik ang kanyang mga daliri at sinabing isasakripisyo na lang daw siya. Lalong lumakas ulit ang tunog. Si Timon Val ay patuloy na nakaupo sa kama, hinihimas ang kanyang ulo ng masigla. May nagsimulang lumapit sa kanya nang mabilis patungo sa kama. Binuksan ni Timon Val ang kanyang mga mata at napansin na si Tiny ang naglagay ng kanyang sword sa unahan para umatake. Tinusok ni Tiny ang kanyang dibdib, at nagsimulang mag-spray ang dugo sa lahat ng direksyon. Si Timon Val ay nagsimulang umubo ng matindi, tumangala sa takot. Tiningnan siya ni Tiny at sinabing ito ang parusa ng kanyang heaven. Nagsimulang manginig si Timon Val sa buong paligid ay nagtanong siya sa mahinang boses, na iniikot ang kanyang mga mata, kung paano siya nagsimulang umubo ng napakalakas. Muli, lumitaw ang isang lilang aura sa itaas ng sugat at kumakalat ang sword sa buong kapaligiran. Ang kamay ni Timon Val ay mahinang bumagsak sa kama sa isang malaking pool ng dugo na nagbabad sa tela.
Patay na nakahiga si Timon Val sa kama, duguan. Maya-maya, may sumigaw ng napakalakas. Ang sigaw na ito ay narinig sa labas ng palasyo. Ang katulong, na may disguised na takot, ay idiniin ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha at tumingin sa harap. Nanginginig ang katawan niya sa takot. Tumingin siya sa silid at sinabi na nagtanong si Lord Rom, natigilan, siya ba ay isang dark magician? Sinabi niya na may takot na hindi ito maaaring mangyari. Tumayo si Gren sa tabi ng kama ni Timon Val at sinabing pumasok na ang pari. Isusumbong daw niya sa parokya na may napansin siyang demonic energy. Idinagdag ni Gren na malungkot na nakatingin sa unahan, na malapit nang magtungo rito ang Imperial Investigation Department. Siya ay isang Knight of the Order of Peels. Tumingin sa kanya ang knight at nagtanong, ngunit bakit nasa ganoong estado ang katawan? Ipinaliwanag niya na siya ay patay sa loob ng ilang linggo. Ipinaliwanag ni Bran ang pagtingin sa mga nabubulok na mukha ni Timon Val, at sinabing marami ang nagsasabi na ang Dark Magician ang naging sanhi ng pagkabulok ng mga bangkay sa sandaling siya ay namatay. Ang isa sa mga knight ay tumingin sa ilalim ng takot at sinabi na ito ay isang kasuklam-suklam. Siya, napabuntong hininga si Rom at pinag-cross ang mga braso sa dibdib. Nanatiling tahimik si Gran, nakatingin sa ibaba. Itinanong niya ang tanong kung bakit ginawa ito ni Timon Val. Idinagdag niya sa isip na ipinagpalit niya ang kanyang kadugo at ang karangalan ng pagiging isang aristokrata ng imperyo sa order na mapatay sa halip na malantad. Inayos ni Gran ang kanyang armor at sinabing wala kang matututunan sa isang patay na tao. Ipinaliwanag niya na isa na lang ang problema nila. Tumingin si Gran sa sword at sinabi na ang sword na ito ay katulad ng isang korona. Bulalas ng isa sa mga knight na hindi maaaring siya iyon. Hindi makapaniwalang protesta ni Rom na hindi niya dapat pagtawanan ang mga ito. Isa pang knight ang nagtanong, personal bang nakipagpulong sa Panginoon ang may kakayahan na? Batang iyon. Tanong niya, hindi ba nila napag-usapan na siya ang susunod na commander? Tiyak na nagalit ang commander nang marinig ito. Tanong ni Gran sabay lahad ng palad. Ang itinanong niya ay ang buong dahilan ay sinabi niyang imposibleng mabaliw siya dahil dito. Iniisip niya ang tanong, ngunit kung gayon, nasaan si Crone ngayon? Ipinatong ni Gren ang kanyang mga kamay sa mga tagiliran at sinabi na hindi namin maaaring iwanan ang lahat ng ito. Iniutos niya na magsagawa sila ng maliit na investigasyon. Pagkaraan ng ilang oras, tumayo ang knights sa harap ng mga maid na nagtatanong sa kanila. Ang mga sumunod na taong tinanong nila ay ang mga gwardya. Nag-iisip si Gren. Sinimulan niyang alalahanin ang lahat ng mga manggagawa sa palasyo, at naisip na nakita nila si Tiny at kung paano siya binugbog ni Crone. Lumingon siya, isang tao daw ang itinuturo ng lahat. Inutusan ni Gren na ipatawag si Tiny dito. Pagkaraan ng ilang oras, umupo si Tiny sa isang upuan, malungkot na nakatingin sa ibaba, at nagsimulang ipaliwanag na kahapon ay sinundan niya ang komandante dahil pinapili niya ito ng sandata. Galit na bamantong hininga si Gren, ipinatong ang mukha sa kamay, nagsimulang magpaliwanag pa si Tiny na hindi niya inaasahan na bigla na lang siyang susuntukan. Sinabi niya na, syempre, hindi nila ibinigay sa kanya ang armas. Matalim na isinandal ni Gren ang mga siko sa mesa, tinamaan siya ng palad. Itinuro niya ang kanyang daliri sa harap at sumigaw na nasuri na nila ang vault. Galit na dagdag pa niya, may nakita silang bakas na nandoon ang kapitan, ngunit umalis ito. Sinabi niya na, gayunpaman, walang sinuman sa estate ang nakakita sa kanya. Namula ang mukha ni Gren sa galit, at idinagdag niya na nawala na lang ito matapos makipagkita sa kanya. Galit na tanong ni Gren kay Tiny, hindi na ba talaga siya nito nakita? Nagsimulang umiyak si Tiny at sinabing hindi. Tanong ulit ni Gran sa kanya, tama ba ito? Muli niyang tinanong kung may napansin siyang kakaiba sa kanyang pag-uugali. Sumagot si Tiny na hindi nasisiyahan si Crone sa desisyon ni Lord na kunin siya.
Sinimulan niyang haplosan ang kanyang nasugatang pisngi at sinabing pagkatapos noon ay hindi na sila nagkita.